May maaga tayong abiso para sa mga daraan malapit sa Manila North Cemetery. Simula sa linggo ng tanghali, may ipatutupad na traffic rerouting. May mga isasara ring kalsada sa palibot ng sementeryo. Yan ang tinutukan ni Jamie Santos. Nasa kalahating milyon ang inaasahang dadagsa sa Manila North Cemetery para sa undas. Kaya naman para maiwasan ang pagsisikip ng trapiko, magpapatupad ng rerouting ang Manila Police District Traffic Enforcement Unit. Linggo pa lang ng tanghali, isasara na ang kahabaan ng Aurora Boulevard sa mga motorista mula Dimasalang hanggang Rizal Avenue. Isasara rin ang bahagi ng Blooming Street mula A. Bonifacio hanggang P. Guevara. Hindi rin pwedeng daanan ng motorista ang bahagi ng Retiro mula Dimasalang hanggang Blooming Street Extension, ang P. Guevara mula Cavite hanggang Pampanga, at ang Lino Rivera mula Cavite hanggang Aurora Boulevard. May mga itinakdaring paradahan sa mga may dala ng sasakyan. Yan ang Craig Street, Simon Street, F. Huertas, Sulu Street, Oroqueta at ang Metrica. Okay naman, handang-handa na kami at ang deployment namin, ang total number ay 154. Ang mga pampaseherong jeep na galing Rizal Avenue at Blooming Street, padaraanin sa Cavite Street, kanan sa El Rivera o sa Isagani. Lumiko sa Antipolo para marating ang lugar ng inyong destinasyon. Kung galing naman sila sa Quezon City, kaliwa sila sa Blooming Street, lumiko muli sa Makiling. Suspended ang coding dyan. Pero kung sila ay makakaabala, hihilahin sila doon, definitely. May karagdagang tig-100 personnel mula MMDA at Manila Traffic and Parking Bureau para tulungan ng mga taga-traffic unit sa pagsasaayos ng trapiko sa araw ng undas. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Nais pong palaganapin at buhayin ng GMA Kapuso Foundation ang volunteerismo at bayanihan sa bawat ipinapatayong paaralan sa ilalim ng Kapuso School Rehabilitation Project. Ito ay upang mas mapalapit ang ipinapagawang gusali sa buong komunidad. Tunghayan po natin ang pagpapamalas ng mga taga-Sitio Labon sa Caba, La Union ng kanilang pagmamalasakit sa edukasyon. Ilang linggo na ang nakakaraan, napabilib kami sa sipag at tiyaga ng mga estudyante ng Labon Elementary School. Sa hangaran nilang matapos na ang ipinapatayo nating mga silid-aralan, sila mismo ang nag-volunteer na maghukay ng lupa, magtabas ng damo sa paligid at magbuhat ng naglalakihang bato. Kaya naman, ng mga sumunod na araw, heto't nagsidatingan ang mga tatay. Sila naman daw ang magvo-volunteer. Yung mga bata, sila ang nagpa ng bato para kaya ngayon na naman kami na naman na parents para hindi maaksidente yung bata, kami ng mga parents nang magawa dito. Kanya-kanyang hanap sila ng mas malalaking bato. Sila ang nanguna sa paggawa ng riprap sa paligid ng gusali para hindi gumuho ang lupa na pundasyon na ipinapagawa nating mga silid-aralan. Pinulong namin ang mga magulang at pamunuan ng eskwelahan. Nalalapit na kasing matapos ang mga silid, kaya naisa na naming makisa sila sa isang espesyal na proyekto, ang Kapuso para sa Kalikasan Community Tree Planting. Bawat pamilya ay magtatanim ng puno at kanilang aalagaan hanggang ito'y sumibol at yumabong. Nagpapasalamat nga ako at nabigyan kami sa itong barangay namin na nabigyan ng ganitong project. Sa mga taga-Labon, kapag nagpatuloy ang pinakita niyong sigasig sa pagbabayanihan, hindi magtatagal, magagamit na ng mga bata ang ipinapatuyong Kapuso School Building. Samantalang, nagpapasalamat po ang GMA Kapuso Foundation sa Mariwasa Siam Ceramics Incorporated sa pagbibigay ng tiles at mga tabla na gagamitin sa kisame. Sa NKD International Trading Corporation sa pagbibigay ng iba't ibang construction materials. At sa Phil Metal Steel sa pagbibigay ng napakalaking diskwento sa mga yero na ginamit sa eskwelahan. At para po sa inyong donasyon, maaari po kayong magdeposito sa kanilang mga bank account o kaya naman ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Hiniling ng isa sa mga nahatulan sa kaso ng Visconde Massacre na si Hubert Webb na iabsuelto siya ng Korte Suprema. Ang kanyang dahilan, ang pagkawala ng ebidensyang posibleng maglinis daw sa kanyang pangalan. Tinutulan naman niya ni Ginoong Lauro Visconde, nakatutok si Mark Salazar. June 13, 1991 na mangyari ang karumal-dumal na pagpatay sa mag-iinang Estrelita, Carmela at Jennifer sa kanilang bahay sa Parañaque.
Ginahasa pa ang 18 anyos na si Carmela. 1995, lumutang ang binansagang star witness na si Jessica Alfaro. Inakusahan bilang mga salari ng ilang galing sa mga prominenteng pamilya, katulad ni Hubert Webb, anak ni dating Senador Freddie Webb. Sinalaysay ni Alfaro na ideya umano ni Webb ang panggagang rape kay Carmela. Nasundan pa si Alfaro ng salaysay na isang kasambahay ng mga Webb na nagdiin din kay Hubert. Kinasuhan ng rape at homicide sina Webb, pero giit ni Webb nasa Amerika siya nang mangyari ang krimen. May mga larawan at dokumento pa siyang iniharap para raw patunayan ito. Gayunman, isinantabi ito ng hukom. January 2000, nahatulang guilty si Webb at iba pang akusado at nasintensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo. Pinagtibay ito ng Court of Appeals. Pero nitong Abril, pinayagan ng Korte Suprema ang hiling ng kampo ni Webb na i-DNA test ang similyang nakuha mula kay Carmela. Pero sabi ng NBI, wala na sa kanila ang semen specimen. Na-turn over na raw nila ito sa Parañaque RTC noong pang 1996. Sabi naman ng Parañaque RTC, walang ganitong isinumiti sa kanilang NBI. Noong isang linggo, naglabas ng resolusyon ng Korte Suprema. Isinasantabi na ang DNA analysis dahil hindi na mahanap ang semen specimen. Dahil dito naghain ang kampo ni Webb ng urgent motion to acquit o motion para maabsuelto na si Webb. It would have been the evidence that would have exculpated Hubert Webb. He is effectively denied his right to due process. Giit ng abogado ni Webb, tungkulin ng Estado na i-preserve ang isang ebidensya na may exculpatory value o yung pwedeng maglinis sa pangalan ng isang nahatulan. Kapag nawala ang ebidensya na exculpatory sa isang akusado, ang resulta niyan ay acquittal ng isang akusado. Pero giit ng naulilang si Ginoong Lauro Visconde, kung hindi man maisagawa ang DNA testing, hindi pa rin ito dapat makaapekto sa kaso. That's a desperate move by the defense. Mapatunayang negative siya sa specimen, it will not prove that there's no other crime committed. How about the murder, the killing of my family? Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Iba't ibang uri ng mga kandila at ang kanilang mga presyo ngayong undas ay aalamin natin. Mga Irrawaddy dolphin na malapit nang maubos ang lahi, namataang lumalangoy sa Palawan. Eksklusibo, Krista Kleiner, may hiling sa ating mga Pilipino kaugnay ng kanyang pagsabak sa Miss International Pageant sa China. Ito ang 24 Oras.